Ito yung bahay, oh. Puro tubig na. Nakatira pa kaya dito? Ano po ito, kuya? Gano'ng katagal na po itong binabaha? Tagal na ito. Matagal na po. May namamang dito si tatay. Bangkaan nyo po yan. Pinamamasada o sundo lang? Sundo ng mga bata. Ito pala yung ginagamit dito, yung bangka. Pansundo ng mga nakatira dun sa gawin dulo dun. Pero ito daw talagang lugar na to ay hindi na nawawala ng tubig. So possible yung part na to kapag nagkaka-high tide, lalo kung may mga 4-3, 4-6, 4-9, malamang dito hanggang bewang to hanggang padibdib ng iba, ganun. Kumukulog. Nasabay pa tayo ba? Okay, magandang hapon. So, andito tayo sa labas ngayon. Dito sa Hagonoy. Meron lang tayo pupuntahan dito. Nabalitaan ko kasi meron daw isang lugar dito ngayon na hindi na raw natutuyuan ng tubig. So, sisilipin lang natin para malaman natin kung ano yung lagay dito. May ancestral house na naman ako nadaanan dito. Ayun. Kaso meron silang silong. Hindi ko alam kung sadyang silong to o second floor na to o tapos third floor yung isa na yun. Pero parang first floor pa lang yun. Sadyang nakataas. Ayun o. Gumawa na lang sila ng ano nila dito daanan. Pinakatulay na kawayan. Para pagkapapasok sila tsaka lalabas. Ito, hindi ito nilulubog dati siguro. Ngayon na lang siguro nilubog. Okay, so nandito na tayo sa lugar na sinasabi ko. Dito to sa may Santa Monica, Hagonoy, Bulacan. Magandang hapon po tayo. Buti may nakakadaan pa rin palang ano dito, tricycle. Ito yung bahay, oh. Puro tubig na. Nakatira pa kaya dito? Pero parang walang tao. Kasi giba-giba na tong ano nila, gilid. Magandang hapon, kuya. Taga dito po kaya? Ano po ito, kuya? Gano'ng katagal na po itong binabaha? Tagal na ito. Matagal na po. Buwan yung taon na ito, mas matindi yung baha. Kailan po ito nag-umpisang nilubog? Binaha? Matagal na. May 10 taon na pa? Wala pa naman. Mga 5 taon po. Mga 2 taon. Marami pa pong kabahayan dun? Marami. Sige po, salamat po ah. Marami pa palang kabahayan dun sa gawi dun. Ito, Santa Monica, ano to, extension ng high school dito sa Santa Monica. Ito. May namamang dito si tatay. Tay! Saan kayo, tay? Daga doon po kayo sa, ano? Sa Gawidan? Bayaw ko. Bangkaan nyo po yan. Pinamamasada o sundo lang? Sundo ng mga bata. Ito pala yung ginagamit dito, yung bangka. Pansundo ng mga nakatira dun sa gawin dulo dun. Anong purok po yun, Santa Monica, tay? Purok 9 pa po itong loob na to. Marami pa pong kabahayan dun, tay? Mga ilang kabahayan pa po ito, ilang pamilya? 40 siguro. 30-40 ng pamilya. Mahaba pa po talaga to. Ayun, marami pa palang ano dito, kabahayan. Medyo madulas yung sahig kasi sa babad na nga siya ng mga lumot. Kaya kailangan natin magdahan-dahan dito. Eto si kuya, may tricycle din dito. Namamasada yata ito si kuya. Kuya, kaya ng tricycle hanggang dun sa dulo? Sa mga kabahayan? Hanggang saan po inaabot dyan sa tricycle nyo? Sa may... bago lumubog po ng ano, sa may buya. Dito pong part, mas malalim dito.
Bigod balot. Sige po, salamat. So, titignan lang natin to. Matagal-tagal na rin pala tong nilulubog nga daw ng tubig. Kaya yung mga estudyante, nagbabangka na lang para makapagbalik-balik dito sa daan na to. Ayun yung high school. Dito sa part na to, napakalawak, para na siyang malaking ilog. Pero andito yung mga kabahayan pa. Titignan natin. Okay, may mga nakasabay tayo dito. Doon di kayo papunta? Oo. Ano bro, mga gaano katagal na tong nilulubog? Alam mo, since ano ba? Kahit mga, yung ganito po ba na ano? Siguro Oh, mga yung hindi 5 na years nawalan ng tubig. Mga 5 years ago po yan. 5 years ago. Talagang hindi na nawala, no? Okay, 5 taon na nga. Maliit yung ilog, no? Hmm. Yung tubig dito hanggang binti rin. Ayan, wala pa yung high tide. So, kaninang umaga nagkaroon ng high tide, pero kanina pa siya bumaba. Pero ito daw talagang lugar na to nga ay hindi na nawawala ng tubig. So possible yung part na to kapag nagkaka-high tide, lalo kung may mga 4.3, 4.6, 4.9, malamang dito hanggang bewang to hanggang padibdib ng iba, ganun. Tansya ko lang yan kasi ito nga walang high tide ganito nakalaki, lalo pa pag nag-high tide. Tapos itong part daw na to, itong mga nakikita nating kawayan yan mula doon hanggang dito, ang plano pala dito is gawing tulay. Kaya meron ditong mga nakabariga ng mga brace. So dahil palaging lubog, ayan, gumawa na sila dito ng paraan para makaiwas sila sa pagdaan dito sa sobrang napakadulas na kalsada. Tingnan nyo yung bakas ng papanik nila dito, kulay brown. Palatandaan lang yan na madalas basa itong mismong pataas nila na to. Buti mataas yung bahay nila, kaya hindi naaabot yung sasakyan nila tsaka yung bahay. Kaya lang yung pagbaba niyan lubog din. Etong kabilang bahay naman lubog na rin. Ayun, may tubig sa loob. Ayun, nakapag-bike pa si kuya. Buti kaya pang pumidal, no? Kaya pa sa tubig. Tingnan nyo naman yung bahay nila, oh. Talagang sinakop na ng tubig. Paano kung may mga batang maglalaro na gustong maglaro sa lote nila, hindi rin nakakapaglaro siguro madalas dahil sa lubog na ng tubig. Buti meron silang medyo mataas doon. Doon na rin kinarga yung motor, tinaas. Buti meron ditong part na may sementado. Parang sinadya din nila to para daanan lang Ayun, no? Diba? Para pagpupunta pa yung ibang mga taga-dong gawi, hindi sila madulas dito or lumusong pa dito. Ay, si tatay. Tay, ano po? Ginawa lang po to sadya Oh, dito sa karsada dati. para hindi po madulas. Oo. Kasi basa lagi. Salamat po. Natututukan ganyan. Oo nga po, buti nga po meron nito, no? Malaki na pa. Wala po, mahabang delikadong kalsada na madulas yung dadaanan, no? Oo. Yun nga lang po na medyo natitibag na rin yung iba, no? Nabibiyak na. Ayun, bumibigay na rin. Kasi babad po sa tubig, no? Ako, lubog-lubog ko dito sa tubig. Ito daw palang part doon. Dinaanan natin konting yun, medyo mababaw. Medyo nawawalan pa rin siya ng tubig pag umaga, mga ilang oras lang o pagka yung wala na talagang katubig-tubig or high tide. Pero paglipas na ilang oras ulit, ayun, tubig na naman siya. Pero dun sa dinaanan natin, dun talaga yung una, hindi na raw talaga halos nawawala ng tubig dun. Talagang baha na dun palagi. Ito yung mga kabahayan dito. Ano kaya ito? May mga nakatira pa kaya dito? May pa isang bahay, may nakatira dun sa part na to. Tingnan lang natin. Tao dito. Ate,
May mga nakatira pa doon sa ibang bahay doon? Sa iba dito? Po? At gano'ng kalaki nila inaabot ng tubig yun pag ano? Ay, malaki po. Basta hindi po minsan. Minsan inaabot ka mo sa amin. Inaabot po yung ticket. Ah, Kasi may bato po dyan. pag sobrang laki ng high tide, pag 4-9, hanggang saan pinakamalaking abot dyan? Sa bahay nyo? Diyan po sa may bato. Hindi, dyan sa bahay nyo, hanggang saan? Oo. Malaki po eh. Po yung sa mesa. Ah, yung lamesa nyo dyan sa loob. Opo. Lubog. Talagang mababa na yung parte na to, ano? Abot na talaga siya ng tubig. Sige po, salamat. Sige po. Buti yung kala ate, mataas oh. Ano ate? Oo po. Buti yun sa inyo, hindi pa nilulubog. Yung iba pong bahay dito ate, may mga bahay po dito iniwanan na din dahil sa bahay, hindi pa naman. Hindi pa naman. Kaya pa naman. Kaya pa naman no. Nakakapagtyaga pa sa baha. Salamat po. Ito, parang dagat na dito. Napakalawak na ng sakop ng katubigan. May nakatira pa kaya dito? Pero parang wala na rin nakatira dito. May mga alaga nilang itik dito oh. Pag-alaga-ala na lang dahil may paliguan. Nakakapag-enjoy yung mga itik. Okay, dito na tayo sa may part na medyo mataas. Dito, wala nang makikitang tubig. So, ibig sabihin, mas mataas dito sa part na to. Yun nga lang, sigurado ako dito kapag ka high tide, naabot pa rin to ng high tide. Dahil hindi naman masyadong kataasan yung level niya kumpara dito sa dinaanan natin na may mga tubig. So dito mas okay dito dahil nga medyo mataas, pero yun nga lang dadaanan pa rin nila yung mga baha dun na dinaanan natin dahil wala naman ibang lusutan dito ang pagkakaalam ko, kaya kailangan pa rin nilang daanan yung daan na yun. So ilang metro pa lang, mga 200 to 300 meters yata. Dito sa may gawi dito, meron na naman siyang tubig. May mga bahay din dito, karamihan parang dito nakatayo yung mga maraming bahay o pamilya. Bangka din sila dun. Ginagamit din nila yan palabas. Dito naman fish cage, lambat. At least napapakinabangan pa rin nila to. Nakapag-alaga pa rin sila dyan. Ginawa nilang fish cage. Buti na lang din merong mga tricycle na matataas dito na nakakadaan, kaya nakakapasok pa rin dito yung mga sasakyan. Ito, ang taas nitong tricycle na to oh. Taas yung tricycle ni tatay oh. Ito, may malaking lote dito na parang inumpisahan lang matayuan ng mga dingding o pader na mababa, kaya lang parang hindi na rin nila tinuloy. Makikita mo may nakaamba na o nakahanda ng gagawing bahay sana or kung ano man gagawin nila dito, pero hindi na nila tinuloy. Siguro dahil sa laging ang baha o laging high tide, kaya hindi na nila pinagpatuloy pagpapagawa o pagpapaayos nito. Doon yung medyo maraming kabahayan sa part na yun, pero mukhang hindi naman ganong kalalim dito sa mga gawi dito. Yun nga lang, medyo mahirap to kapag may mga emergency, kailangan nilang lumabas, hindi kagad sila makakalabas dahil nga dito sa tubig.
May balsa sila dito. Oh. May tali papunta dun sa bahay. May nakausap tayong estudyante dito. Ayun, naglalakad. So sabi niya, araw-araw daw ganito talaga yung kalbaryo na dinadaanan nila dito. Araw-araw. So tuwing papasok sila, talagang minsan malaki yung tubig. Tapos minsan daw, pagka naglalakad sila dito, yung mga siguro walang sasakyan or hindi na kayang pandagdag ng pamasahe, eh talagang lalakarin nila to. At ang mahirap daw minsan, pagka umuulan tapos wala silang dalang payong, nasa kalagitnaan na sila nitong nilalakaran nila na to. Aabutan na sila ng ulan hanggang sa nabasa na rin sila. Ayan, so ito yung lugar ng Santa Monica o isang parte ng Santa Monica, Hagonoy, Bulacan.